Akatsuki to Gilas connection ang nakita natin sa team ng Nagasaki Velka, assist mula sa Japan player na si Yutai Baba at two-handed slam naman ang nagawa ni AJ Edo. Lumalakas ng laro, pabalik na sa kanyang dating A-game performance at maganda ito para sa ating Gilas team. Panalo naman sina Carl Tamayo at ang LG Sakers sa kanilang second game laban sa team ng Ryokyu Golden Kings sa preseason game ngayong araw at ang final score natin lamang ng 4 na puntos ang team ng LG Sakers. Malakas na team ng Ryokyu Golden Kings sa Japan B1 B-League at nagaw nilang matambakan ng LG Sakers sa kanilang first game, pero bumawi naman ngayong araw ang team ni Carl Tamayo. Ipinakita nila na maganda-ganda ang laro ng team nila ngayon at mukhang isa nga ang LG Sakers sa aabot sa top 4 team sa KBL ngayong 2024-2025 season. Renza Bando naman abala at nasa Palawan, nagpakita na naman ng highlight play. Miss na nga rin natin ang mga ganitong klase ng laro ni Renza Bando, yung napapasigaw ang mga fans dahil sa explosive niyang opensa at depensa. Maganda ang pagkat ni Renza Bando, mabilis na nakikita ang open lane para sa mga quick easy 2 points at highlight play pa nga mga alley-oop plays ang kanilang nagagawa. Sa depensa naman masipag itong Silakay at athletic, kaya naman mga solid nga rin na mga blocks ang kanyang nagagawa. Nagsisimula na ang Japan B-League maging ang KBL at saan nga ba maglalaro itong si Renza Bando na hanggang sa ngayon ay isang palaisipan pa rin para sa mga solid fans nila Kai, at miss na nga rin nila ang explosive at malakas na performance na nagagawa ni Renza Bando sa loob ng basketball court. AJ Edo at ang Nagasaki Velka nagawang manalo sa last round ng Emperor's Cup sa kanilang grupo at sila ang uusad sa susunod na window. Nakita natin na maganda ang naging laro ni AJ Edo at isa siya sa may magandang ambag sa team ng Nagasaki Velka. Malakas-lakas na Gilas team ngayon ang makakalaban ng New Zealand. Mas malakas kaysa sa tumalo sa team ng Latvia dahil mas solid na mga rotation ng mga bigs ang meron ngayon si Coach Tim Cone, Kay Soto, AJ Edu, Junmar Fajardo at Japet Aguilar. Nandyan pa sina Carl Tamayo, Mason Amos, Calvin Uftana at iba pa para naman sa forward position. Kay Soto naman consistent ang laro, solid sa loob ng paint, mapa-opensa man yan o depensa, at konti lang ang lamang ng Sandraka Shibuya laban sa team ng Kushigaya Alphas. Masasabi natin na panalo sana ang Kushigaya Alphas laban sa team ng Shibuya kung nagawa ng Alphas na ma-close out ang game na iyon at napanatili ang kanilang lamang hanggang sa matapos ang fourth quarter at hindi na uwi sa overtime ang laro. Junmar Fajardo, malakas pa rin ang laro sa PBA, kayang-kaya ang mga import sa loob ng paint at naging maganda ang laro nila ni Kay Soto sa loob ng paint laban sa team ng Latvia, at mula dito ay nakikita natin na mas gagalingan pa nila laban sa team ng New Zealand. Jamie Malonzo nasa recovery stage pa nga, pero nandyan naman sina Mason Amos at Japet Aguilar na siyang papalit na muna sa kanyang pwesto. Matangkad na Gilas ang makakalaban ng New Zealand at gutom nga rin ang Gilas sa panalo laban sa team ng New Zealand dahil wala pang panalo ang Gilas laban sa New Zealand sa FIBA competition na kung saan nasusunod ang FIBA rules. Pero ngayon nakikita natin na may kakayahan ang Gilas na talunin ang New Zealand dito sa FIBA Asia qualifiers. Magandang laban ang mapapanood natin dahil parehong malakas ang dalawang teams, nakikipagsabayan sa top teams ng FIBA at nagagawa rin nilang manalo laban sa European teams ang New Zealand at Gilas, kaya asahan natin na magiging punuan nga rin ang venue ng laro at marami ang gustong manood sa pag-abot ng Gilas ng bagong history para sa kanilang record kung magaw nilang manalo laban sa team ng New Zealand. Kapag healthy sina Kay Soto, Junmar, AJ Edu at Japet Aguilar ay mahihirapan at posibleng matalo talaga ang New Zealand sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers.